Okay, alright. Update po tayo patungkol sa Kimpaw na naman, guys. Heto na naman tayo, guys, ay back to shooting daw ang Kimpaw. Ayun, dito sa ating legit na sources ay bago natin umpisa ng ating updates, ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok! Okay guys, dito na tayo guys sa umpisa na natin ating updates patungkol sa Kimpaw. Ito naman tayo guys, ayon dito sa ating legit na sources ay back to shooting daw ang Kimpaw dahil sa kadahilanan po na medyo may mga feeling director na ayaw daw ipublish yung kanilang movie dahil ang dami daw mali at may mga napapalitan or pinapalitan daw na script dun sa kanilang eksena. Bakit kaya? Ang tanong kaya ng mga netizen dito ay bakit kung kailan lang na maipublish na yung kanilang movie ay bakit pinapalitan nila yung kanilang mga script? Kung kailan natapos yung mga screening, doon naman sila mag-entrada na gumawa ng eksena ba. Kaya hindi ko alam guys kung okay na sila Paolo Avellino at saka yung mga cinema management dahil alam naman din natin yung mga issues na kung saan ay hindi pabor ata ang isang direktor sa eksena nila Kimpaw sa ngayon. Parang hirap kasing intindihin guys na yung isang director na kung saan ay inialam sa kanilang eksena, sa kanilang movie, ay hindi dapat siya mag-ialam dahil tapos na lahat-lahat tapos ngayon na may publish na yung kanilang movie, dun lang naman siya mag-ialam. Sipin it first guys na hindi na tama yung ganun na sitwasyon kung sakali. Ganun po yung mangyayari, di ba? Para sa akin kasi guys is may tampo ang Kimpaw sa management na to sa Star Cinema dahil hindi ata napagbigyan yung nakalagay din sa kontrata na ipublish na yung kanilang movie pero dahil nga din sa rescheduling ito na naman sila nag-shaping guys. Start na naman yung shooting nila at walang magawa ang Kimpaw dahil nakakontrata po sila dyan sa movie niya na baganapin. Kaya hanggat maaari ay suportahan na lang natin ang Kimpaw dahil hindi lang naman madali guys yung madiscover mo na on the spot na ma-reschedule mo isang movie na kung saan is marami pong mga netizen ang mag-aabang dyan. Ay ito guys, kabilin-bilinan po ng kasama natin sa loob ng liga or sa mga natin mga fans din natin na sumusuporta sa atin dahil na ipo ay nag-update tungkol sa Kimpaw is nasabi po dito guys. Bakit daw kailangan mang direktor? Bakit daw kailangan parang direktor kung ang direktor naman ay hindi naman maganda yung kanyang ginagawa at saka bakit ngayon lang niya napag-isipan na palitan yung mga script samantala ipapublish na yung movie. Yan po yung mga tanong ng mga fans natin sa mga director or sa mga fan dito guys sa mga management ng Kimpaw na kung saan po ay naglabas naman sila ng statement na hindi natin alam po ano namang reason na statement yung nilabas nila. Kaya dito guys at kitang-kita naman natin yung buka ng Kimpaw na kung saan ay ngumimiti lang sila sa mga nangyayari sa kanila at handa silang tapusin yung movie na kanilang ginagawa dahil nakakontrata po yan. Ayon din dito sa ating legit na sources, medyo may pagkainis daw ang Kimpaw sa director na to dahil hindi daw nila sukat akalain na ganon lang nangyayari sa kanilang movie.
ayon din dito sa ating legit na sources guys is parang hindi daw nag-uusap yung director na ito at saka mga si Kim Chiu at saka si Kim Po, parang dinadaan lang daw nila sa mga staff yung pag-uusap ba. Dahil hindi daw nila madiretso yung isa't isa kung ano daw yung nararamdaman ng Kim Pao. At ni minsan daw guys ay hindi daw sinabi ng director na to na kailangan palang magganon ang Kim Pao na mag-reschedule na naman sa kanilang shooting. All along in the project guys, yung nataon ka sa mga project na kung saan ay ang daming mga netizen ang mag-aabang sa iyo. Tapos yung pakiramdam naman ng mga artista na gumanap dun sa project na yun is ipapublish na para makita kung ano yung gross earning nila. Kaso nga lang nabulilyaso gawa ng isang director na nangialam na akala mo lahat ng kanyang movie magaganda. Ito kasi yung dito guys, yung kaganapan na kung saan po ay maraming nagsasabi sa Kim Pao na napag-usapan ang director na to or palitan ang director na to dahil sa mga kasatsagan na issues sa kanya ay pinapatambal niya talaga yung mga iba't ibang klaseng tambalan para sa kanyang sarili interest ata. Yan yung intention ata nito kasi hindi naman lahat ng bagay is naiintindihan ng director. Kung gusto lang kasi ng director guys is yung makakuha siya o makaroon siya ng marami pera, may publish yung movie at higit sa lahat ay mabigyan ng konting kwan lang ba, parang ganun yung gusto lang ng director. Hindi niya iniisip yun ano yung mga sequel o yung kaganapan or kung ano yung magiging mangyari sa sitwasyon na ito para sa kanya. Dahil nang alam niya lang siguro ito ay yung mag-comment lang kung panit man or hindi, kung ayaw niya o hindi siya nagagandahan, tanong na yung nagiging resulta guys. Kaya maraming mga netizen po ang nagsasabi na hanggat maaari ay idaan na lamang sa pawa yung nangyari sa Kim Pao. Pero ito guys, balik tayo dun sa shooting. Habang nasa-shooting pala ang Kim Pao sa ngayon guys napansin yung mga staff na hindi na dumadaan o hindi na nagdadiretso ang Kim Pao sa management. O di ay pinapasabi na lang sa kanila, pinapasabi na lang sa mga staff o mga kasama nila na ganito ganyan. Pakicheck naman kung tama, kasi tayo naman ay baka magkamali at ulitin na naman. Siyempre nakailang ulit na tayo sa set. Siyempre mahirap naman yung paulit-ulit tayo. Yan daw yung mga sinasabi daw ng mga kasama ni Kim Chiu sa set dahil nakikita daw nila sa facial expression ng dalawa na bakit kung kailan first time daw in history guys na kung kailan daw mapublish na yung movie doon nag-refuse ang isang director. Diba? Para saan naman yung pagre-refusean na dapat nito Kaya, ang tanong dito guys is, kumusta na ba ang Kim Pao? Naayos na ba? Naayos na ba ang usapan? Or okay na ba sila Star Cinema sa si Kimi? Ang Kim Pao? Dahil ongoing na yung shooting nila At saka yung picture nila guys, picture nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay pilit lang yung ngiti nila dun guys. Hindi kagaya ng dati na talagang nakangiti si Paolo Avellino on that time. Yung talagang ngiting kwan na siya. Yung ngiting tagumpay sana kaso nga lang yung style kasi ng management na to masyadong ewan ko. Hindi ko maintindihan kasi hirap naman kasi ni Jad ito kasi marami nagsasabi na itong director na po ay napakahusay daw. Di natin alam guys kung mahusay ba siya or ano yung kanyang plano dahil kahirapan naman kasi sa ngayon at mahirap i-judge sa isang director kung may sarili siyang technique. Siguro ang technique niya guys is yung hindi pa talaga ipapublish ang kanilang movie
Instead na sa February sana yun, nare-schedule na nga sa February tapos nire-schedule na naman. Kaya medyo lumalala yung sitwasyon sa kanila. Medyo hindi natin maagapan or hindi natin makuha kung ano talaga yung target nito. Kaya maraming mga netizen po ang nagsasabi na hanggat maaari ay ibigay na nila or kumbaga is dapat kung ano talaga yung nakaset dun sa tab, dun sa nakalagay sa kontrata na kung kailan nila ipapublish at kung ano yung matatapos. Yung masusunod talaga yun, sana. Pero siyempre guys, may feeling era tayong ganyan at pakiramdam na siguro may mga mali dun sa mga script or may mga nadagdagan na hindi naman dapat ganun. Kaya ganun yung kanyang ginawa at nagsarili na mag-decide na ulitin na lang yung shooting para tumagal na naman yung papublish sa Kinpound. Baka kasi ito yung hinala ng mga iba guys. Baka kasi may gagawin na naman ang cut din na movie. Tapos pagkatapos na naman dun sa cut din, dun na rin ipapublish ni itong director na to yung movie ng Kim Pao. O so parang dalawang movie na yung ipapublish sa cut din bago sila. Yan yung pan dito guys, yan yung napapansin natin na kasi ang opinion natin guys magkaiba sa mga opinion ng mga tao . Kaya mga staff guys na nakatingin sa Kim Pao is napansin nila na halos para matamlay daw ang Kim Pao sa shooting, wala na yung saya, parang umiba yung aura nilang dalawa, parang ganun. Umiba yung lahat. Ang layo na yung Kim Pao na masaya, sa Kim Pao na okay at saka sa Kim Pao na lahat okay sa kanila. Ang layo daw sa ngayon yung ganun ka sa Kim Pao . Kaya napapansin ng mga netizen guys is hanggat maaari ay parang pinapaubaya na lang or pinapasuggest na lang daw nila. Dahil ayaw naman daw nila na magkaroon ng alitan ng Kim Pao ng pangmatagalan ba dahil lang sa isang movie na yan. Pwede lang naman silang gumawa ng movie ba? Ayon dito sa kanila, pwede lang naman silang gumawa ng movie. Pero yung alitan na pangmatagalan, hindi daw kaya yan ng Kim Pao. Kaya sagot naman ng mga netizen dito guys is hopefully daw na maging maayos ng lahat. At hopefully daw hindi na daw ma-reschedule lang lahat. Dahil kung ma-reschedule daw na naman, yan na yung tinatawag natin na favoritism ng director na maraming mga netizen ang nahawa sa Kim Pao. Sobra. Kasi napansin daw nila yung pagkatamlay, yung parang wala nang sigla yung kanilang pagsushooting ba, yung kanilang magalawan ba. Dahil nga po, alam naman din natin na sa ganyan mga issues ay hindi naman dapat pinagkainan or hindi naman dapat pinagtakot sa kanila na pwede naman nilang publish yan anytime sa apat pero bakit nataon pa talaga sa ngayon yung magbabago isip ng director na to para lang sa sarili niya kapakanan or sarili ng interes or para lang basta mga gusto niya na maging mas highest gross ang cut din, di ba? Maraming mga netizen dito ang nagtatanong sa kanya pero that sa ngayon guys ay wala pa tayong alam or wala pa tayong idea about sa kanyang galawan or sa kanyang sariling opinion dahil kakalabas lang ng Star Cinema ng kanilang mga statement. Kaya naman naglabas ng mga Star Cinema ng statement guys is para po matundukan na yung issue about sa Kim Pao. Pero hindi kasi yan matutuldukan guys hanggat hindi i-explain ng isang director kung sino talaga yung director na yan. Ang nagsasabi na parang siya na yung may alam sa lahat ng gawain. Parang siya lahat ba? Parang alam niya lahat. Parang siya lang yung director na ganyan. Yan po yung napapaisip ng mga fans natin dito na nag-aabang talaga at saka yung pila ba talaga sa ticket ay talagang unahan.
Hindi kasi nila iniintindi guys yung pakiramdam ng Timpaw naman kung sakaling ganun yung mangyayari. Wala kasi silang ganun eh. Wala silang pag-intindi at saka wala silang yung chance na magkaroon dapat ng idea ba kung gaano masaktan naman ang Timpaw sa kanilang ginagawa. Kaya tayo guys ay palawakin na lang natin yung ating pag-iisip dahil alam naman din natin na wala namang masama kung sakali, pero ang tanong lang natin dito guys is mas masama kasi pag tayo ay gumagawa ba ng kwento na hindi natin alam kung ano yung katotohanan. Pero ang katotohanan guys ay lumalabas na din na, di ba? Kaya paki-comment down below lang po guys kung sino po yung solid Timpaw dito at baka nagustuhan nyo din po yung ating content. Paki-like, subscribe at share naman po ang ating content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.